Mga kapuso, viral kung paanong pinakalma ng isang residente ang mga nagpapanik na estudyanteng dumagsa sa kanyang bahay para makalaya sa mga shooter sa San Jose National High School. Tingin po ng isang eksperto, kailangang obserbahan ng mga bata para hindi magka-post-traumatic stress disorder. Nakatutok si Mark Salazar. Nakabibinging sigaw at iyak ang bumalot sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes ng umaga. Matapos umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa lugar na inakala nilang ligtas. Mula sa mga pinagtaguan nilang mga classroom, nagpulasan ng marami palabas para sa mas ligtas na lugar. Paglabas ng main gate, maraming estudyante ang nagkuble sa pinakamalapit na bahay, ang bahay ni Stel Miranda. Unang-una ko po narinig yung sigawan ng mga bata. Pagkasigawan po kasi nila, lumabas po ako. Pagkalabas ko po, nakakasalubong ko po sila. Tapos sabi po agad nila sa akin, "Ate, tulong, papasukin niyo po kami. Meron po kasi namamaril." Sabi ko, "Ha?" Kala ko po nung una may sunog. Alam mo po yung takot na takot talaga sila. Yung nanginginig na po lahat ng katawan nila po na sobrang takot po na parang pati ikaw may iyak sa kanila. Yung itsura po nila na yung takbo na wala po na po silang mga sapatos, nakamedyas na lang po. Yung po grabe po yung mga mukha ng mga bata sa sobrang takot po. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10, ang pinakamahabang bangungot at histerya. Dahilan kaya't merong pang hinimatay sa pagod. May dana polis, kalma na kamo, may dana polis. Ay nakamo. Sa kwento ni Stel, kumalma lang ng bandang alas 11 ng tanghali nang makita nilang may nahuli ng gunman at nasa patrol car na ng pulis. Uli na lugod kamo, ang pwede uli kamo. Kumalma, pero hindi nawala ang takot. Kahit nga sa adult na gaya ni Stel, mahirap daw ipagpag ang trauma hanggang ngayon. Dati po nagko-close kami ng gate namin or ng door namin mga 9 o'clock or 8:30. Ngayon po 7 o'clock pa lang nagsasarado na po kami ng gate. Parang natatakot na din kami. Parang ngayon pa po fresh pa talaga po parang nakakatakot pa talaga magtiwala. Kung ang isang adult ay na-trauma sa nangyari, paano pa kaya itong mga bata? Kaya sabi ng isang clinical psychologist, mahalaga ang unang 24 oras para sa psychological intervention sa mga batang dumaan sa extreme traumatic experience na ito. Ang dating paniniwala, kailangan yung tinatawag na psychological debriefing. Kumbaga, ipasalaysay agad sa bata yung buong pangyayari. Hindi na ito nire-rekomenda bilang routine intervention, lalo sa mga bata. May mga ilang pag-aaral po na sinasabi na mas nagpapalala ng distress ito sa mga nakaranas ng trauma. Kaya ang nire-rekomenda natin sa loob ng halimbawa 24 na oras or immediately nakatuon dapat sa pagbibigay ng psychological first aid na tinatawag. Yung psychological first aid, ito po yung pagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Mahalaga na maramdaman ng bata na siya ay ligtas. Sa loob naman ng unang isang linggo, dapat din obserbahan ng mga bata dahil baka nauwi na sa mas seryosong post-traumatic stress disorder o PTSD ang kanilang kondisyon. Ang simptomas nito ay halimbawa yung flashbacks na parang nangyayari ulit yung insidente, may mga simptomas na binabangungot sila, pag-iwas sa paaralan. Nako, pag ito po nangyari sa bata, mas mahirap na sabihan yung bata na bumalik ulit sa school o doon sa lugar na pinangyarihan. Pagiging madaling magugulatin, yan po, no? Laging alerto, tapos hirap sila mag-concentrate, yan yung mga simptomas. Kung ganito na, kailangan na silang isailalim sa therapy. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.